Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli, si Laban Sabongero. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang force molting. So before that, nagpapasalamat pala ako sa mga subscriber natin, sa mga nag-follow sa ating channel. Kahit papaano, yung channel natin ay nagtuturo tungkol po sa kaalaman po ng pagsasabong, no? We are talking about the fighting cocks. So mga kasabong, taglogon ngayon, that is molting, taglogon. So dalawang klase po ang pwede mong i-apply sa taglogon. Kung gusto ninyong mabilis maglugon ang manok ninyo, that is force molting. Ito po ang ating tatalakayin ngayon. Ano ba ang force molting? Force, no? Parang ano yan eh, parang puwersahan ang pagmomolt. Yung paglulugon kasi kailangan may techniques ka diyan. Kung gusto ninyong gumanda kaagad yung balahibo ng manok ninyo, matanggal kaagad lahat, applyan niyo ng force molting. So, ito po yung tinatawag na idea na pagsapilit sa pagkuha ng mga balahibo na normal, hindi mo bubunutin, no? Force molting ang tawag noon. So ito po ang gagawin ninyo pagka nag-force molting kayo. Yung manok, ilagay ninyo sa kulungan na walang araw na makadampi sa kanyang balahibo o sa kanyang sa manok para ano lang, and then tabunan ninyo 10 days yan, lalo na pagka ganitong panahon maglulugo na. So ilagay ninyo sa kulungan na hindi mainitan, and then mga kasabong, pakainin po ninyo ng kulang yung protein. Ayan po. So tanggalin ninyo yung pellets na high protein, or yung like for instance, no, kumakain siya ng 40 grams per meal. Gawin mo, pakainin mo lang siya ng 30 grams. Kumbaga hindi mo siya gugutumin, pero kulang yung supply na protein para yung balahibo niya matanggal kaagad. Ganun po ang force molting. Ayan. Ang paglulugon po, pag dalawang klase ang ating niyan gagawin. Yung natural molting na pabayaan mo lang siyang, hayaan mo siyang maglugon siya, hihintayin mo nga lang ang matagal na proseso. Pero sa force molting, ang gagawin mo lang naman, ipasok mo yung manok mo sa kulungan na hindi makaramdam ng araw yung katawan ng manok para malaglag yung balahibo, and then yung pakain mo, bawasan mong kunti. Hindi ko naman sinabi na gutumin mo, bawasan mo lang, instead of 40 grams gawin mo 30 grams, ganun po. And then grain concentrate or mais na ipakain para hindi yung protein, matatanggal na po yan lahat ng balahibo. Ayan, yan po ang force molting. Sa force molting, hindi ko sinabi na tatanggalin mo mismo yung balahibo dahil masakit po yan. Hayaan mo lang na natural ang pagkatanggal ng balahibo, just because hindi siya naarawan at saka kulang ng supply ng protina ng inyong manok pansabong. Ganun po ang pag-induce ng force molting. Napakasimpleng bagay. Kailangan tayo mga sabongero, dahil nandyan tayo sa pagmamanok, kailangan malaman din natin. Lalo na ngayon, panahon talaga ng taglogon ngayon. So kung makita mo yung manok, napakasimple lang naman ang gawain ng force molting. At saka sabay-sabay tumubo po ang balahibo na inyong manok. So sa natural process po, natural molting po, normally maglulugon talaga yan. Kaso lang,
Kung tinitingnan mo, isa-isa yung malalaglag. Ayan. Pero pag inindusan mo ng force molting, malalaglag lahat yan. And then, tutubo yung magandang balahibo ng sabay-sabay. Ang kagandahan sa force molting po, pag nalaglag na, saka mo indusan po ng high protein para ang balahibo gumanda. Ayan. Tapos, bigyan mo rin siya ng mga vitamin E for shiny feathers. Ganun po yan mga kasabong. Again mga kasabong, ang ating tinatalakay ngayon ay ang force molting. Ang force molting, ilalagay mo lang naman ang manok mo sa malilim na hindi nakakaano yun ng araw ang katawan ng manok. And then sa pagkain, bawasan mo at saka pakainin mo lang ng low ang protein. Ayan, para malaglag yung balahibo. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalo-lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa, mag-follow, like, share, and subscribe kayo. Ay baka dito sa channel nating napakaliit, baka dito kayo matuto. Maraming salamat po sa inyo.